So yun no, mga kabisdak, ito ang nakakabahala ngayon no. Kinundi na ng tatlong bansa ang pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran, mga kabisdak. So yun na nga mga kabisdak no. Tatlong bansa ang kinundi na ang pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran. Okay, so babasahin natin mga kabisdak sa nasagap nating balita no mga kabisdak. So ayan, ito Russia, China at North Korea kinundi na ang pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran. Okay, so malaki ang naging pagbabago sa pandaigdigang sitwasyon matapos makumpirma ang pagkamatay ng Iranian Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei no mga kabisdak, sa isang pinagsanib na operasyon ng US at Israel habang nagsisimula ang Iran ng 40 days na pambansang pagluluksa. Ilang makapangyarihang bansa, so nakakatakot to mga kabisdak, ilang makapangyarihang bansa ang hayagang kinundi na sa naturang operasyon. Isang sinyalis lang lalong paglalim ng hidwaan pandaigdig, komunidad, mga bansang kumukundi na. Okay, so alam naman natin kung gaano kalaki itong mga bansa na to mga kabisdak no? So China, naglabas ang Beijing ng matinding pagkundina laban sa Estados Unidos at Israel na tinatawag ang pag-atake bilang seryosong paglabag, okay, sa soberanya at seguridad ng Iran. Ayon sa mga opisyal ng China, ito ay isang pagyurak na sa UN Charter at nanawagan sila na agarang pagtigil lahat ng operasyon militar. Sabi no, so ayon naman sa Russia no, so alam naman natin ganun din katindi, ganun din kalakas no, sobrang lakas na bansa tong Russia. Okay, nagpaabot si Pangulong Vladimir Putin ng malalim na pakikiramay sa pamunuan ng Iran at tinukoy ang insidente bilang isang malupit na pagpatay. Ayon sa Kremlin, ang naturang hakbang ay lumalabag sa international na batas at sa batayang pamantayan ng moralidad ng tao. Okay, so ganun yung no, so nakikiramay din ng mismo ang presidente ng Russia. So ito naman ang North Korea. So alam naman din natin kung gaano kalaki o gaano kalakas itong bansang ito. So ang North Korea ay tinuligsa ng Pyongyang ang operasyon bilang isang illegal na aggression sa isang matapang na pahayag. Inakusahan ng North Korea ang Washington at Israel na walang kahihiyang at parang gangster na asal na umano bunga ng hegemonikong ambisyon. So alam naman natin kung gaano magsalita itong presidente or namumuno ng North Korea no mga kabisdak. So mga epekto sa rehiyon, yes, tama nga naman. Ang tinaguriang resistance ISIS kabilang ang Hamas, Hezbollah at Palestinian Islamic Jihad ay nagpahayag din ng pagkundina at itinuring ang pag-atake bilang direktang agresyon ng kanluran laban sa kanilang kilusan. So sana wag naman sanang umabot pa sa point na talagang lahat itong mga bansa na to is syempre pagkamatay nga ni ni Ali Khamenei. So
ito'y nakakatakot kasi syempre Muslim ito mga kabisdak. So alam naman natin ang Muslim kapag ay sila ang naaagrabyado, hindi yan titigil na hindi talaga makaganti. Tama? So naway madaan ito sa magandang usapan ng mga kabisdak at hindi pa lumala ang tensyon. Kasi nga, ayan, grabe, kapag nangyari ito, magsanib-sanib sa North Korea, China, Russia, ibang lugar sa Middle East or sa part ng mga Muslim, no? Grabe, buong mundo. Ito na yung sinasabi na nasa Biblia na talagang magkagulo. Bago gumuna ang mundo ay talagang magkakagulo ang tao. Gera talaga na matindi. So wag naman sana kasi tayo maapektuhan. Kahit malayo tayo, kahit nasa Pilipinas tayo, maaari pa rin tayong maapektuhan mga kabisdak. Lalo ngayon, dahil nga ito sa pagkamatay ng isa sa pinakamatagal na leader ng Iran, no? Talagang ito'y nakakatakot. So tuloy tayo dun sa nasagap nating balita. Ito ay nangyari habang nanawagan ng Iran ng matinding at determinadong paghihiganti. Talaga maghihiganti talaga. Matapos ang pagkamatay ng kanilang pinakamataas na leader at humigit kumulang 40 iba pang mataas na opisyal sa parehong serie ng mga target na pambubomba. Yes, nakakalungkot lang kasi ng mga kabisdak, no, dahil yung pambubomba ng US at Israel ay talagang maraming nadadamay. Lalo na yung nakakalungkot talaga yung isang eskwelahan na halos mga bata lahat ang namatay talaga doon dahil sa pambubomba ng Israel at US. So grabe, nakakaawa na walang kamumuang isnadamay, no, mga kabisdak. So talagang alam natin na gaganti ito. So talagang sisiklab pa itong kaguluhan na ito. Okay, sunod. Ano ang susunod habang nararamdaman pa rin sa mga pangunahing sentro sa gitna ng silangan tulad ng Dubai at Abu Dhabi ang epekto ng mga ganting pag-atake at pagsasara ng airspace nakatutok ang buong mundo kung ang mga diplomatikong pagkondina ay mauwi sa direktang suporta militar o ekonomiko para sa tiran. Patuloy nating babantayan ang mabilis nagpausbong ng pangdaigdigang crisis na ito. So talagang yun, sana hindi pa mas lalong lumala, no, mga kabisdak, kasi yun nakakatakot. Kasi alam mo naman natin kung anong mangyayari kapag sumiklap pa itong kaguluhan nito. So yun, ang tanging lang natin is magdarasal, no. So yun lang, yun lang ang nasagap nating balita, no, mga kabisdak. Kung nagustuhan mong nagawa nating video, huwag naman sana kalimutan i-subscribe ang ating munting channel at pindutin mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa gagawin nating video, mga kabisdak. So yun lang, no, maraming salamat sa lahat ng nakapanood nito. Maraming salamat, no, mga kabisdak. So God bless sa inyong lahat, no. So yun lang.